Hello po sa atin lahat. Ano to sabihin ko guys, nakakalungkot naman Pag matanda ka na talaga, masyado ka ng yung nalulungkot ka. Buti na lang may YouTube ako guys. Tiningnan ko nung tumitingin ako sa YouTube ko, na-upload ko diyan yung kasama ko yung mga apo ko, yung mga anak ko. Kaya nakakalungkot man, pero at least sabi ko ganyan, at least may memory. Nakikita ko yung memory na ang liliit pa ng apo ko. Ang liliit pa ng mga apo ko. Tapos ayun, nagpapakarga-karga pa sila sa akin. Tapos yung mga anak ko, kumakain kami sa labas. Ganyan guys, ang saya-saya. Pero wag na tayong mag-expect guys dahil ayun, yung anak ko nag-asawa ulit. Wala na. Halos hindi na magpapakita hindi naman sa hindi magpapakita. Siyempre, inuuna na niya yung pamilya niya. So, bihira na lang kami magkikita. Kahit ang lapit-lapit lang namin, bihira lang kami magkikita. At yung panganay ko naman nasa malayo, nasa Tokyo siya. So, ilang taon na ba? 2 years, mahigit na yata kami hindi nagkita. Gusto ko mang pumunta doon, kaso napakagastos din. Pumunta kami doon, ang gastos. Para ka na rin umuwi ng Pilipinas sa gagastusin mo. Siyempre, kasi pag andun ka, bihira lang kayo magkita, lalo na sa mga apo mo. So, bibigyan mo sila, ibibili mo yung mga apo mo. So, talagang magastos, guys. Kasi iba kasi dito sa Japan guys. Pag yung mga lola kasi dito, pag pupunta sila sa anak nila, sa malayong lugar, mostly talaga kami ang nagbabayad. Pero, nagbabayad din yung anak ko, syempre. Yung nag-birthday nga ako doon, talagang sinurpresa niya ako. Siya ng yung talagang bongga for the first time. Hindi ko talaga makalimutan yun guys. Kaya tayong mga magulang, nakakalungkot man isipin, pero darating ang panahon talaga na ganun. Yung mga anak mo malalayo na sa'yo, bihira na lang kayo magkita. Talaga nakakalungkot. Iniisip ko yun. Iniisip ko. Ganyan ang sitwasyon ko ngayon. Dati happy ako dahil kasama ko yung dalawa kong apo. Yung anak ko every weekend talagang kumakain kami sa labas. Ang saya-saya namin. Yung apo mo pakarga ng pakarga sa'yo. Ngayon wala. Halos hindi na magpapakis sa'yo. Hindi na magpapakarga. Diyos ko, ganun talaga ang buhay. Ay, ganyan lang talaga. Ang bilis ng panahon. Ang bilis talaga ng panahon. Hindi mo alam. Nakikita ko pa nga dyan, ilang years. 5 years ago. Bata pa ako. Bata, hindi naman bata. May edad na rin ako dyan, pero bata tingnan kaysa ngayon. Talagang every year, titingnan mo yung mo. Iba. Mag-iba na talaga yung mukha mo. Wala na. Matanda na talaga. Ganyan talaga ang buhay. Tsaka lahat naman tayo papunta tayo dyan eh. Kaya, kung ano man, minsan nakakalungkot isipin. Kasi, may sakit ka man o wala, isipin mo lang papunta tayo dyan. So, hanggat buhay tayo, ako tumatawag ako sa mga kapatid ko. May kapatid lang, marami akong kapatid kaso minsan nahihiya din akong tumawag sa kanila. Pero sasabihin ko lang deep in my heart, kayo, mga kapatid ko, mahal ko kayo. Mahal na mahal ko kayo. At nagpapasalamat ako sa magulang namin na kahit sa ang dami naming magkakapatid, pinalaki kaming mabuti. Dahil sa sobrang stricta nila, walang sa amin, yung okay kami. Lalo na ngayon na mga matatanda na kami.
Pag nagkita kami, grabe, sobrang saya guys. Nagkakantahan kami, tapos sinasabi namin yung mga nakaraan namin, yung mga maliliit pa kami, kung anong ginagawa namin, ganyan. Nakakatuwa din pag maraming pamilya. Tapos ngayon, nandito na ako, nasa malayo ako, malayong lugar. Uuwi man ako ng Pinas, kaso masyadong magastos, so hindi ka pwedeng umuwi ng every year, lalo na ngayon na yung senior na ako. Kailangan mag-iisip na rin ako na hanggang ilang taon na lang ang trabaho ko, di ba? Hindi naman kasi forever na magtatrabaho ako. At saka dito kasi guys sa sahod lang ng asawa mo, hindi ka talaga hindi talaga hindi kayo pwedeng mabuhay. Just imagine yung namin, yung loan lang sa bahay namin, tapos sa pagkain namin, ganyan. So talagang mahirap, kaya hanggat kaya ko pa magtrabaho ako at mag-ipon ako, dahil pag wala na akong trabaho, parang nahihiya kasi ako, nahihingi ng hingi na lang ako sa asawa ko. Ang ko talaga guys, ang sabi ko nga sa kanya, gusto ko pag titigil na akong trabaho, uwi na lang kami ng Pinas, kasi mabubuhay naman kami dun sa pension lang. Kaso ayaw niya. Parang ayaw niya. Dati talaga umuuna rin siya. Kaso biglaan kasi yung pagbili namin ng bahay guys eh. Wala naman talaga sa balak namin bumili ng bahay. Kaso ang nangyari kasi sa government apartment kami nakatira. Dati mura lang yung namin, yung rental namin. Aba bigla ba naman nung taon na to guys, biglang grabe halos times magkano ba? 50% tumaas guys. Oo, parang 50% talaga tumaas. Kaya ayun, bigla kami nagdesisyon na kaysa magre-rental kami ng ganong kamahal, 8 lapad mahigit, plus parking, plus aabot ng 9 na lapad mahigit, di sabi ko sa asawa ko, bibili na lang tayo ng second hand na bahay. Yun talaga ang balak talaga namin, second hand na bahay. Kaya, ayun, bigla yun, January. Tapos nung dumating yung ng January, pagkasabado, bigla kami naghanap ng bahay, guys. Tapos ayun nga, nung naman, ang sabi, kaysa bibili ka ng second hand, baka syempre, marami pang mga dyan, baka may mga damage na yan, di bumili na kayo ng bago. Yun ang advice sa amin. So, ayun ang namin, na bigla kami bumili ng bagong bahay. Ayan, abangan nyo sa part 2 ko guys. Okay, thank you.